At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay patuloy na mag-aaral at tayo po ay sa Kapitulo 11 na ng unang Korinto at babasahin po natin hanggang sa 16. At pangunahan ko po ang pagbasa at sundalain niyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sinasabi sa uno, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko namang kay Kristo. Kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang bawat lalaking nananalangin o nanguhula na may takip ang ulo ay niwawalang puri ang kanyang ulo. Tatapot ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalang puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya ng kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong ay pagupit naman, ngunit kung kayahaya sa babae ang pagupit o pahit ay maglambong siya. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Palibasa ay larawan siya ng kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito ay nararapat na ang babae ay magkaroon ng sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Gayunman, ang babae ay di maaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamagitan ng babae. Tatapwat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Hatulan ninyo sa inyong sarili, narapat baga na manalangin ang babae sa Diyos nang walang lambong? Hindi ba ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapot kung ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Datapot kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami ni ang Iglesia man ng Diyos. Ang ganyan po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya kung ibabalik natin sa talatang 1, kaya nga sabi dito ni Pablo, maging tagatulad kayo sa akin, gaya ko naman kay Kristo. Kaya tayo po siya sabihan ni Pablo, na sa tayo po maging tagatulad sa kanya. Kaya nga po nasabi niya sa kanyang sulat sa Pilipos, Kapitulo 3, talatang 17, kaya nga anong sabi dito ni Pablo, mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Yung po mga halimbawang nakikita natin kay Pablo. Gayon po tayo ay dapat tumulad kay Pablo sa kanyang mga lakad. Tulad nga po na sinasabi niya dito sa Ikalawang Tesalonika, sa Kapitulo 3, sa talatang 7, kaya nga sabi nga niya dito, sa 3:7 ng Ikalawang Tesalonika, sabi, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan. Sapagkat kami ay hindi naugali ng walang kaayusan sa inyo. Ganyan po dapat natin tularan si Pablo, kasi sila po ay hindi naugali ng walang kaayusan. Hindi magsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging paasanin sa kanino man sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay makapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Ganyan po tayo pinatutulad kay Pablo sa paglakad natin sa pananampalataya. Sa 11 nito ring talatang ito, siya sabi, sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa,
kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Ganyan po ang iba kasing mga mananampalataya. Ay ito po tayo sinasabihan ni Pablo kung paano siya ay dapat nating tularan. Lalo-lalo yung ibang nangangaral ng banal na kasulatan. Kaya dito rin sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, sa talatang 11, kaya nga sabi niya rito, at pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain na kayo'y magpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming pinagbibilin sa inyo. Ganyan po natin dapat tutularan kung paano lumakad si Pablo sa pananampalataya. At dito rin sa unang Tesalonica 2:9 ay sinasabi, sapagkat inaalala ninyo mga kapatid ang aming pagpapagal at pagdaramdam, amin ngang ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos na kami gumagawa gabit araw upang huwag kaming maging isang pasanin kanino man sa inyo. Ganyan po dapat tayo tutulad kay Pablo. Huwag po tayong maging isang pasanin ng mga kapatid. Kung tayo nangangaral ng ebanghelyo, hindi na po magtatrabaho at kundi yun na lang inaasahan ang mga kapatid na nagiging silang pasanin. Kaya dito rin, kung ibabalik natin sa ikalawang Tesalonica 3:10, kaya nga sabi niya dito, sapagkat ikalawang Tesalonica 3:10, sapagkat doon pa man kami ikasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo, kung ang sino mang ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Ganyan po ang sabi ni Pablo, kung ayaw ninyo gumawa, huwag kayong kumain. Huwag po tayong maging pasanin ng ating mga kapatid. Kaya sa talatang 6, nito rin, ikalawang Tesalonica 3:6, sabi, aming iniutos nga sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan. Kung yun po ganyan ang lakad, ay tayo po'y pinahiwalay sa ganyang mga kapatid na lumalakad na ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Kung hindi na po ayon sa aral na tinanggap natin sa mga apostol, ay dapat po yan ay ating hihiwalayan. Hindi na po yung turo, kasi nga dito yung mga unang nagsisampala, sila po naging matibay sa mga turo at aral ng mga apostol. Kaya pagka hindi na po ayon sa aral na tinanggap sa mga apostol, yan po dapat nating hiwalayan. Kaya nga dito sa ikalawang Tesalonica 3:14, ang sabi, at kung ang sinuma'y hindi tumalima sa aming sulat, sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. Tayo po meron din mga nakasamang ganyan Wala, inaasa na lang yung kanilang sa mga kapatid. Hindi na nagtatrabaho. Puro na lang paawa. Malalakas naman ang katawan. Hindi po tayo dapat ganun. Tayo po'y tinuturuan dito. Hindi po masamang tumulong, pero hindi po tayo dapat maging pasanin ng ating mga kapatid. Ayan po ang ilan sa mga halimbawa na nakita natin kay Pablo kung paano siya ay ating dapat na tularan. Nasabi pa nga dito sa unang Korinto 4:16, kaya nga sabi, pinamahal ko nga sa inyo na kayo maging mga tigatulad sa akin. Yun po ang sabi ni Pablo. Tayo po maging tigatulad. Marami pong mga tayo matutunan sa mga sulat ni Pablo. Kung atin pong babasahin, yung pong lahat ng mga sulat ni Pablo. Kung paano po siya ay lumakad sa pananampalataya. Na dapat natin siyang tularan sa mga pagtitiis. Dati po siyang ating tutularan sa mga kanyang mga naging halimbawa kung paano siya iningatan niya ang pananampalataya. Ganyan po tayo ay magiging tigatulad kay Pablo. Kaya kung magbasa po tayo ng banal na kasulatan sa kanyang mga sulat ni Pablo. Kaya nga yung ang patutuo nga ni Pedro na doon ay maraming sinasabi si Pablo na mahirap unawain na ikinasisinsay. Nasabi nga dito ni
ni Pedro tungkol kay Pablo dito sa ikalawang Pedro 3, 15 hanggang 16. Dito sabi ni Pedro, at inyong ariin ang pagpapahilod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya. Kagabi siya po binigyan ng karunungan ng Diyos ay sinulatan kayo. Kaya po mga sulat, kaya po yung mga sulat ni Pablo. Ganyan din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, doon sinasalita ang mga bagay na ito, na doon may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam. Yung doon po sila nasa isinsay, sa mga hindi nakakaalam at mga walang tiyaga. Yun po yung mga walang tiyaga na magbasa o pag-aralan ang mga sulat ni Pablo. Nagaya naman ang kanilang mga ginawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, marami po ditong hindi po gaya ng lakad ng mga apostol ang mga naging lakad ng ibang mga kapatid o ibang mga nangangaral. Kaya dito sa 2, kaya sabi, ay aking pinupuri nga. Sabi niya sa mga taga, ito po sulat niya sa mga taga Corinto. Kay aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako. Sabi, iniingatan ninyo ang matibay ang mga turo. Yun po, dapat po natin ingatan ng matibay ang mga turo ni Pablo. Iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Kaya dapat po, itong mga turo ni Pablo, ito po ay ating pagtitiyagaan para huwag po tayong masinsay. Kaya nga, ang sabi niya, kung nabag natin sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, sa talatang 1 at 2, kaya nga dito siya sabi, katapos-tapusan mga kapatid, kayo'y aming pinamanikan at inaaralan sa Panginoon na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, yung tinanggap natin sa mga apostol kay Pablo, na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos, kung paano tayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad upang kayo magsipanagalan ng higit at higit sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubilin, ang ibigay namin sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya diyan po tayo lalakad dun po sa mga aral na ibinigay ni Pablo. At dito pa rin po sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, sa talatang 15, kaya nga sabi po ni Pablo, ikalawang Tesalonica 2:15, kaya nga mga kapatid, kayo'y mga pakatibay. Tayo po magpapakatibay, sabi, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Yun po mga itinuro. Yun po yung ating panghahawakan. Maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ganyan po tayo lalakad. Kaya sabi ni Pablo, kayo mga kaisang tumulat sa akin. At yun pa rin sa Filipos, Kapitulo 4, sa talatang 9, kaya sabi dito ni Pablo, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Kaya tayo pinatutulat sa kanya. Sabi, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig ninyo sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Dahil siya sabi niya, ito gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Para po ang Diyos ng kapayapaan ay sumaatin. At may sulat pa rin siya dito kay Timoteo sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, sa talatang 13, kaya nga sabi dito kay Timoteo, sabi, ingatan mo ang mga salita, ingatan mo ang mga ulirang mga salita. Uligatan mo ang mga ulirang salitang magagaling na narinig mo sa akin. Yung po narinig natin kay Pablo. Yung po yung ingatan mo ang mga ulirang salita na magagaling na narinig mo sa akin sa pamamagitan
sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Yan nga po, ating iingatan na salitang magaling na narinig natin kay Pablo sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Kaya yun po ating iingatan. Kaya sabi dito rin sa Ikalawang Timoteo 1:8, sabi, huwag mo ngang ikahiya ang patutuo sa ating Panginoon. Huwag po natin ikahiya yun. Huwag mo ngang ikahiya ang patutuo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya. Siya nga po bilanggo. Ni ako na bilanggo niya. Kundi magtiis ka ng mga kahirapan. Dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan Diyos. Tayo po'y magtitiis. Marami po tayong mga bagay na titiisin. Sabi, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo. Dahil po dito sa Ebanghelyo. Kaya dito sa 12, Ikalawang Timoteo 1:12, kaya nga sabi ni Pablo, dahil dito'y nagtiis din ako. Kaya nga sabi niya, dahil dito nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Si Pablo nga po'y nagtiis. Dahil tayo dapat natin tumulat sa kanya. Sabi, dahil dito nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya. Hindi po natin dapat kaya yung Ebanghelyo na ating napag-aralan. Dahil dito nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan. Nakilala niya ang kanyang sinampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yun. Ayaw po nating ikahihiya. Kaya po tayo magtitiis ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo. Kaya nga, sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Kaya nga po, tayo po sinasabihan ni Pablo kung paano siya ay dapat tularan. Kaya nga, na iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Kaya dito sa unang Korinto 15:1 hanggang 2, kaya nga dito sinasabi ni Pablo, ngunit pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap. Ito pong ating tinanggap Dito po na patay sa Ebanghelyo na ating tinanggap. Na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinanatilihan. Kaya nga sabi sa 2, sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban kung kayo magsampalataya ng walang kabuluhan. Kaya, tayo po iingatan natin ang mga salitang itinuro ni Pablo at kung paano siya ay ating dapat tularan. Dito po sa 3, dito sinasabi, datapat ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang Pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Kaya nga, dito po sa iglesia ay hindi po dapat nagkakaroon ng pamumuno ang babae sa mga lalaki. Ito po ang turo sa atin, kung makikita natin dito sa unang Korinto, Kapitulo 14, sa talatang 34, kaya nga sabi po dito ni Pablo, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga salita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Kaya nga, yung nga sinasabi sa atin, dapat ibig kong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki. Kaya nga, dito po hindi po dapat tayo manguna ang mga babae sa mga lalaki sa dito po paglakad natin sa pananampalataya sa mga iglesia. At ang sinasabi pa rin dito sa
Sa Timoteo, sa unang Timoteo, Kapitulo 2, sa talatang 11 at 12, kaya nga sabi ito, unang Timoteo 11 at saka 12, sabi, ang babae mag-aral tumahimik na may buong pagkapasakop, pagkapasakop. Ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae ay magturo at di magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Hindi po tayo sa katulad sa panahong ito. Ang nangunguna na ay mga babae. Sila po ang nangangar, sila na po ang nagtuturo. Yun po ay sa mga relihiyon. Sila po kasi nasa relihiyon. Tayo po naman ay wala po sa ilalim ng relihiyon, kundi po tayo nasa ilalim ng pananampalataya. Kaya magkaiba po yun. Kaya hindi po dapat magkaroon ng pamumuno ang mga babae sa mga lalaki. Sapagkat nga sabi dito, dapat ibig ko ninyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ibiging ating Panginoong Jesucristo po, ang kanyang pangulo ay ang Diyos. Kaya nga sabi dito sa unang Korinto 3:23, kaya sabi, at kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Kaya ito po medyo malalim nga po itong mga salita ni Pablo. Yun po yung mga maraming nasisinsay, sapagkat ito po medyo ating pag-aralan medyo nga po ito malalim. Kaya sabi, baka sinasabing ako at ang Ama ay isa. Sapagkat ito po ating pag-aralan dito sa kasalit may sinabi din ang ating Panginoon Kristo sa Juan 14:28 na sabi nga po dito yan ang ating Panginoon Kristo, narinig ninyo kung paano sinasabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil ako'y pasasa Ama, sapagkat ang Ama'y lalong dakila kaysa akin. Ito nga po yung pinangahawakan ng ibang mga relihiyon, kaya nga po nila hindi matanggap na ang patutuo ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat nga daw po ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang Ama'y lalong dakila kaysa akin. Pero hindi po nila na pag-aaralan sa mga ibang talata, sapagkat ang ating Panginoon Kristo po nga po ay siya'y nagpakababa. Pero bago po siya nagpakababa ay ano po ang kanyang kalalagayan. Kung ating babalik-aralan dito po sa Pilipos Kapitulo 2, simulan natin sa 5. Kaya nga dito sinasabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano sabi sa 6? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, bago po siya nagkatawang tao, siya, ano po kanyang kalagayan? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inari isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ano po nga ginawa? Kundi bagkus hinubad niya ito. At nag-anyong alipin. Siya nga po yung nag-anyong alipin. Pero bago po siya nag-anyong alipin, ano ang sabi niya? Siya'y nasaan yung Diyos. Kaya nga sabi, hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkapatay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Siya po'y nagpakababa sa kanyang sarili.
nagpasunurin rin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Ay sabi, bakit sinasabi niya ang amay mas dakila? Ay siya nga po'y nagpakababa. Hindi niya inari ang nung hinubad po niya yun. Bakit? Sapagat po, ang Diyos ay dakila kaysa tao. Siya po'y nasaan yung tao? Na ang sabi, siya'y nakitulad sa anyong, siya'y nakitulad sa mga tao. Kaya nga sabi, palibas ay nasupungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Siya po'y nagpakababa. Kaya hindi po niya inari ang pagkapantay niya sa Diyos nung po hinubad niya, nung siya po'y nakitulad sa mga tao. Kaya nga, may sabi nga po dito sa aklat ni Job, Kapitulo 33, kaya nga po niya sinabi na ang Diyos ay dakila kaysa mga tao. Siya nga po nasumpungan sa anyong tao Kaya nga, ang sabi po niya dito sa aklat ni Job, Kapitulo 33, talatang 12, kaya dito sabi dito kay Job, 33:12 ng Job, narito ako'y sasagot sa iyo, dahil dito hindi kaganap, sapagkat ang Diyos ay dakila kaysa tao. Siya po'y nasaan yung tao? Kaya hindi niya po inarin parang ang pagkapantay niya, sapagkat siya po'y nasaan yung tao. Siya po'y nagpakababa. Nag-anyong alipin. Kaya hindi niya inari ang pagkapantay niya sa Diyos. Kaya nga yun sinasabi sa atin dito, at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Dahil nga po siya ay nagpakababa. Nakitulad sa mga tao. Sa 4 at 5, dito naman ay sinasabi, ang bawat lalaking nananalangin o nanguhula na may takip ang ulo ay niwawalang ng puri ang kanyang ulo. O tayo po ay nanguhula. Ano po ba sabihin yung nanguhula? Yung po yung nagsasalita ng mga prophecy ng mga banal na kasulatan o nananalangin na dapat po ay walang takip ang ating ulo. Sabi, ang bawat lalaking nananalangin o nanguhula na may takip ang ulo ay niwawalang puri ang kanyang ulo. Datapot ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, walang puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Kasi po meron na nga pong yung nananalangin sa iglesia o nanghuhula o nagsasalita ng prophecy. Pero dapat po kung ganyan siya nananalangin sa iglesia o nanghuhula, nagpapahayag ng mga prophecy, dapat po siya ay may lambong. Yung pong may takip sa ulo, ang ibig po sabihin. Sapagat ito ba sinabi na rin dito na sa mga huling panahon, ang mga babae po, sa basahin natin sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, sa talatang 17, kaya sinasabi po dito, at mangyayari sa mga huling araw. Ito po, kaya natin, may mga babae na rin pong nananalangin at nagpapahayag ng mga prophecy o mga hula ng banal na kasulatan. Sabi, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula at ang inyong mga binata o ay makakita ng mga pangitain, mga pangitain, yung po mga hula ng banal na kasulatan, ibig po sabihin. Yung lahat po ng hula dito, yung po yung mga magaganap. Sabi, ay makita ng pangitain, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae sa mga araw na yaon, sabi, ibubuhos ko ang aking espiritu
at magsisipang hula sila. Pero kung sila po yung magsisipang hula o magsasalita ng prophecy, ng mga hula ng banal na kasulatan, dapat po sa babae ay may lambong o kaya sila'y nananalangin. Dapat po sila'y naglalambong. Sapagkat ang sabi po sa talatang 9 dito, 11:9 natin pinag-aaralan, sabi, sapagkat hindi nila lang ang lalaki dahil sa babae, sa 13. Dito sa 11:13, kaya nga sabi dito, hatulan ninyo sa inyong sarili. Nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos nang walang lambong. Kaya nga po dito, kung sila mga nananalangin, o sila ba, puro sila babae, sila nanalangin, o nagsasalita ng hula, dapat po sila ay naglalambong. Ito po ay doon sa mga nananalangin at nagsasipagsalita ng mga hula o mga prophecy ng banal na kasulatan. Kapag meron pong mga nananalangin dyan, nangangaral, mga babae. Pero sa iglesia po, hindi po sila dapat mangunguna sa mga lalaki. Pwede po naman silang manalangin at magsalita ng mga hula ng banal na kasulatan, pero dapat po ay sila'y maglambong. Kaya nga sabi, ulitin natin, ang bawat lalaking nananalangin, pero sa lalaki po, hindi po dapat. Nakita po natin sa ibang may mga kuha ng ulo. Kahit po sa ibang mga sekta, sa Israel, may mga kuha. Pero dito po sa sinasabi sa atin kay Pablo, kahit nga po sa ibang din, may mga kuha sa ulo eh. Kaya sabi, ang bawat lalaking nananalangin unang uhula na may takip ang ulo, niwawalang ng puri ang kanilang ulo. Sila po, may mga kumpa pagka nangangaral eh. Kaya nga, datapot ang bawat babaeng nananalangin unang uhula na walang lambong ang kanilang ulo, niwawalang puri ang kanilang ulo, sapagkat kaya rin ng kung kanilang inahitan. Kaya sa 6, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, kung sila nananalangin at nagsasalita ng mga prophecy o unang hula, sabi, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Kasi po nung araw, ang mga babae po talaga mahaba ang buhok. Kaya kung sila hindi sila naglalambong, ay sabi, kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kaya sa babae ang pagupit o paahit, sabi, ay maglambong siya. Lalagay po siya ng lambong, yung belo, yung nakalagay sa ulo. Kung siya po ay nananalangin o nanghuhula. Kaya ganyan po ang turo sa banal na kasulatan. Kaya dito sa 7, ang sabi, sapagkat sa katotohanan, ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Kaya dapat po hindi naglalambong. May nakikita natin, yung mga nangunguna sa kon may mga takip ang ulo dapat tanggalin nila. Kahit nga sa ibang mga relihiyon, mga ganyan, may mga kung ano yung nakalagay sa kanilang ulong gano'n. Kaya nga sabi, sapagkat sa katotohanan, ang lalaki hindi dapat maglambong sa kanilang ulo, palibasay larawan siya ng kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po mga lalaki ay larawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Yung pong babae, yun po yung kaluwalhatian lang ng lalaki. Kaya nga, sabi nga sa aklat ni Genesis sa 1:26, kaya nga ang sabi ng Diyos nung una, lalangin natin. Ang sabi sa 26, 1:26 ng Genesis, sabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Kaya nga, ayun nga sabi nga sa ating pag-aaralan, sa katotohanan, ang lalaki ay hindi dapat maglambong, palibasay larawan siya ng kaluwalhatian. Tayo po'y larawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga nung una po, tayo lalangin ng lalaki, ang tao, kaya nga sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis,
at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po hindi po dapat sa iglesia, hindi po dapat magkaroon ng pamumuno ang babae sa lalaki. Sapagkat tayo po mga lalaki ang larawan ng kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga, ang babae po ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Yan po may pagkakaiba. Kaya nga, ating liliwanagin ito. Kaya nga dito sa 8 at 9, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat ang una nga pong nilalang ng Diyos ay ang lalaki. Kaya nga, kung ibabalik natin na dito sa Genesis, ulitin natin ating binabasa. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae. Hindi po nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Kaya po nilalang ang babae dahil sa lalaki. Sapagkat si Adan po noon ay basahin na lang po natin kung bakit ganon dito. Ibalik natin sa Genesis 2 sa talatang 18 kung bakit nilalang ang babae. Dito sa 2:18 ng Genesis ay ganito sinasabi: at sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ilalalang ko ng isang katulong niya. Para lang medyo makumpo naman ang pagkakon. Katulong. Kaya nga, ayan po ang sabi dito, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ilalalang ko ng isang katulong niya. Kaya nga po yun ang sabi dito sa ating pinag-aaralan, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Kaya kung ibabalik nga natin uli dito sa Genesis 2 sa 21 hanggang 23, kaya kung paano nilalang ang babae dahil sa lalaki ay ganito. Sa 2:21 ng Genesis ay ganito po sinasabi: at hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. Siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawa niyang babae. Ginawang isang babae. Ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya nga, ito nga ang ibig sabihin po ng ating binabasa, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Kaya hindi po dapat magkaroon ng pangunguna ang babae sa lalaki, itong dating po sa iglesia. Kaya nga, tayo po yung nilalang na lalaki at babae. Hindi po ganun nangyayari sa panahong ito Masyado pong kumana ang mga tao Lalaki sa lalaki na Hindi po yung nilalang ang lalaki para sa lalaki. Hindi kinuha yung babae para sa babae. Wala, sila na yan po mga ganyan. Yan po yung sinasabing, yan po hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. May talata po noon. Saan ba yun natin nabase? Dito sa unang Korinto 6.
9, kaya nga sabi ito, hindi ba ganyo nalalaman na ang liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mapakiapid, ni ang magsalamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae. Babae ka na, nangbababae ka pa. Oh. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Hindi po nila lang ang lalaki para sa lalaki, hindi po nila lang ang babae para sa babae. Kaya tandaan po natin yan. Yan yung po mga nagsisigawan ng ganyan ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang sabi, kaya nga, sapagkat hindi nila lang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Sa 10 hanggang 12, tuloy na natin, sabi, dahil dito narapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Gayunman, ang babae ay di maaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paano ang babae ay sa lalaki, gayon naman ang lalaki sa pamamagitan ng babae, datapwat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Hindi po sinasabi ito kung paano ang babae para sa babae. Hindi po nung sinabi ito kung paano yung lalaki para sa lalaki. Kahalayan na po yun sa Diyos. Kaya ang lalaki po ay para sa lalaki. Ang lalaki po para sa babae. Tayo po ay nilalang. Kaya nga, sabi dito sa Mateo, pero pagdating po sa ating mga mananampalataya, tayo po'y kahit tayo mga babae at lalaki, tayo po'y iisa na kay Kristo. Sapagat meron po tayong pag-aaralan. Ang sabi nga dito sa balik natin sa Genesis, pero parang meron akong nakalimutan basahin. Dito po sa 1:27, kaya nga ating ibalik, sabi, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos na sila'y na nilalang niya na sila'y lalaki at babae. Tayo po'y nilalang na lalaki at babae. Kaya meron siya sabi sa Marcos 16, sabi, ngunit buhat ng pasimula ng paglalalang, lalaki at babaeng ginawa sila. Dahil po ang babae, kaya nga ulitin natin yung 11, yung 10, dahil dito narapat na ang babae ay magkaroon ng sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Ganyan din naman, ang babae ay di maaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paano ang babae ay sa lalaki, hindi po yung kung paano ang lalaki para sa lalaki. Dito po siya sabi, sapagkat kung paano ang babae ay sa lalaki at ganyan din naman ang lalaki sa pamamagitan ng babae. Tatapot ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Pero pagdating po naman natin sa kaharian, hindi na po naman tayo pag-aasawahin . May talata po noon. Ang sabi dito sa Mateo Kapitulo 22, tayo po kaya dating natin sa langit ay hindi na po tayo pag-aasawahin. Wala na po yun. Ang sabi sa iyo po sa pagkabuhay na maguli, pinarinig ko kayo kapatid pastor kaya hinanap ko 22:30 na sinasabi sa dito,
Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga aasawa. Dito lang tayo sa merong ganyan. Sa pagkabuhay na po natin maguli, hindi na po tayo mag-aasawa. Ni mga pag-aasawahin pa. Hindi na po tayo pag-aasawahin pa. Kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ganun na po tayo. Kaya nga, ang sabi sa Galatia 3, simulan natin sa 26 hanggang 28. Kaya nga sabi dito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayo po yung mga anak na ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng mga nasa inyo'y binautismohan kay Kristo ay binibis ni Kristo. Sabi, walang magiging Hudyo o Griego man. Wala na po. Walang magiging alipin o malayaman. Walang magiging lalaki o babae man. Wala na pong ganun. Sapagkat tayo po hindi na pag-aasawahin. Walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Iisa na po tayo kay Kristo. Kaya nga sa pagkabuhay na, hindi na po tayo magkaasawa. Hindi po katulad ng mga ibang pahayag ng mga ibang mga sekta o relihiyon na pagdating doon yun pa rin. Kaya nga meron talata noon na yung mga karoon ng 7 asawa. Oo. Hindi ka tayo kakilala. Hindi ko lang na-research ko na yung merong 7, isang babae na naging 7 ang asawa. Kaya nga hindi na po pagdating po na pagkabuhay na magulo, hindi na po tayo pag-aasawahin. Oo. Kaya tayo po isa na kay Kristo. Kaya tuloy na lang natin sa 13 hanggang 15, kaya nga sabi, hatulan ninyo sa inyong sarili. Nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos ng walang lambong. Kaya dapat po, pagka ang babae na nanalangin o nagpapahayag, dapat po ay may lambong. Dapat kung ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya. Kasi nung araw po talaga makita natin, kahit sa panahon po yung mga mahaba po buhok, yung sa mga diyan po dati sa Middle East nakikita natin. Sabi, dapat kung ang babae may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pangtakip. Kaya sa 16, medyo may iba tayo ng paksa. Sabi, dapat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Dapat po dati sa lakad ng pananampalataya, hindi po tayo makikipagtunggali o makikilaban din. Hindi po tayo katulad ng nasa relihiyon, pag dumalabas ang kanilang pinuno, patakot ang security guard, bodyguard. Sa ating pong mga mananampalataya tayo po hindi nararapat sa atin. Kaya nga sabi sa unang Korinto 14:33, hindi po tayo dapat makipagtunggali. Ang sabi sa unang Korinto 14:33, sabi, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Hindi po tayo dapat nakikipagtunggali. Hindi yung sila naglalaban. Nakita nung araw yung sa Iris at saka yung kailalag na sila na payapa. Sila nagpapatay sila. Mga nasa sekta po, nasa relihiyon yung Ireland nung araw na inakuha ko po ng araw yun. Kaya sabi, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng lahat ng mga iglesia ng mga banal. Dapat po sa atin, tayo po hindi pwedeng makipagtunggali. Kaya nga sa atin po, hindi po narapat sa atin ang magiging trabaho natin, maging kawal. May armas po yan . Hindi ka maaaring hindi babaril din yan. Kaya nga, hindi po tayo nararapat sa mga ganun. Kaya nga, ang sabi pa rin po dito sa Efeso, sapagkat ang ating pong pakipaglaban ay hindi sa laman at sa dugo.
Hindi po tayo dapat, nakita nga natin si Esteban, hindi na po lumaban. Siya pinagbabato, hindi po siya gumanti. Hindi ang ating Pasto Kristo. Kaya may nakita tayo sa Apokalipsis, yung mga pinugutan ng ulo, sina Juan Bautista, yan po hindi nakikipagtunggali. Kaya kung makakaano sa mga historian, na yung mga Kristiyano nung araw, pag inalagay sa arena, yan po hindi, kasi po yung ginagawang panuorin nung araw. Gladiator. Pero kung Kristiyano po, ang nalagay doon, hindi na po lumalaban. Tinatanggap na po ang kamatayan. Sapagkat nga po, hindi ang ating pong pakipagbaka, hindi po sa laman at sa dugo. Ang sabi nga po sa Efeso, Kapitulo 6, sa talatang 12, kaya nga anong sabi dito? Sapagkat ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi po tayo para diyan. Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa salibutan. Yun po ang ating pakikipagbaka. Doon tayo makikipagbaka. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Hindi po tayo yung may armas. Sapagat sa atin po ang ating armas, ay yung salita ng Diyos. Kaya kung tuloy na lang natin itong ating binabasa. Sa 13 sabi dito, dahil dito magsiko kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masasama. At kung magawa ang lahat, magsitibay nga kayo na ang inyong baywang ay may bikis ng katotohanan. Yung po sa ating na may sakbat na baluti ng katuwiran. Ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag. Ano po yung ating kalasag? Ang kalasag ng pananampalataya. Hindi po yung baril, hindi po tayo nararapat dyan. Ang ating pong kalasag ay yung kalasag ng pananampalataya. Ano sabi? Na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagdinigas na suligi ng masama. Kaya sa ating pong tunay naman ng palataya, hindi po tayo dapat papasok pa tayo na tayo maging kawal ng pamahalaan. Ikay obligasyon mong bumaril Kaya sa atin, hindi po tayo nararapat sa mga ganyang na tayo ang ating tayo makapagtunggali. Ang ating pong armas sa ating lakad sa pananampalataya, bukod dito magtaglayin ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay niyo sa lahat ng nagdinigas na suligi ng masama. Yun po ang ating pakipagbaka. Kaya sa 17, baksiko rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng espiritu. Yun po ang ating dadalhin. Yung tabak ng espiritu. Ano po yung tabak ng espiritu? Na ating dadalhin na tabak, ang sinatukoy na tabak ng espiritu. Ang sabi, na siyang salita ng Diyos. Yan po ang ating tabak ng espiritu. Kaya yan po ang ating lalabanan. Kaya sabi, sapagkat ang ating pakipagbaka ay hindi sa laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kaya nga po ang ating kalasag ay po yung kalasag na pananampalataya. Ang ating tabak, tabak ng espiritu. Ano po yung ating tabak? Siyang salita ng Diyos. Bakit po yung salita ng Diyos? Sapagkat ang salita po ng Diyos ay yan po'y matalas kaysa alinmang tabak. Yung nga po sinasabi sa ating sa Hebreo Kapitulo 4, bakit yan po ang ating dadalhing tabak ng Espiritu? Sa 4:12 ng Hebreo, sabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Matalas kaysa alinmang tabak. Mas matalas pa po yan kaysa alinmang tabak. Na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala
ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso. Kaya sa atin po, hindi po tayo, si Pablo nga ay tinitiis niya. Kaya nga ano sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa ikalawang Korinto, sa unang Korinto 4, sa talatang 9, kaya nga sabi dito ni Pablo, sapagkat inisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na kahuli-hulihan sa lahat, tulad sa itinalaga sa kamatayan. Sila po talagang mga nakatalaga na sa kamatayan. Sapagkat kami ginawang panuurin. Kaya po nung dihagarin po silang mga panuurin. Sinasali po yan sa mga gladiator, pa yung mga nahuhuling mga slave nung araw. Nakita po yung kumakita niyo sa mga pelikula. Pag may nahuli yan, ilalagay ka doon sa kwan, ilalabang ka. Pero sa mga tunay pong Kristiyano, yung po ay hindi na lumalaban. Tinatanggap na po ang kamatayan niyan. Kaya nga sabi, sapag kami ginawang panuurin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Sila po ginawang panuurin. Sinasali po yan sa mga ganyan. Kung makita po natin kung ano nangyari sa mga apostol, hindi na po yan lumaban. Hindi tulad ng mga nasa sekta at relihiyon ngayon, mayroong mga sektang talagang ay wag mong kakantiin, lalaban yan. Pero sa tunay pong mananampalataya ng Diyos, ay tayo po hindi gayon. Tayo po tinatanggap na nila ang kanilang kamatayan. Tulad nga po ni Esteban, na siya hindi na lumaban. Kaya hanggang dyan na po muna ang ating pag-aaral at itutuloy na lang po natin sa susunod nating mga pag-aaral.